Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong takot, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang ito at nagpatuloy sa kaniyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kaniyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kaniyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas,
at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa awa at malasakit. Ito po yung tema nung ang yumaong Santo Papa Francisco ay dumalaw sa ating bansa taong 2015, Mercy and Compassion. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang isang eskriba na nagtanong kay Jesus, isang dalubhasa ng batas, ano ang dapat gawin upang magkamit o magmana ng buhay na walang hanggan? Binanggit ni Jesus ang tungkol sa batas at maliwanag na alam ng eskriba ang tungkol sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ngunit ito ang problema. Alam niya ang kahulugan ng kapwa, ngunit hindi niya ito naiintindihan sa praktikal na paraan. Kaya niyang tukuyin ang kaniyang kapwa, ngunit hindi matukoy kung sino ang talagang kapwa. Minamahal niya ang Diyos, ngunit wala siyang habag sa kaniyang kapwa. Kapag mahal natin ang Diyos nang hindi nahahabag sa kapwa, nagiging panatiko tayo ng batas. Ang ating ritual at paniniwala ay para lamang pagsunod sa mga alituntunin, hindi naaayon sa tunay na diwa ng pagmamahal. Ang isang magandang halimbawa ay inilarawan ni Jesus Nazareno, ang saserdote at ang Levita sa kaniyang parabola na tumangging tulungan ang binugbog at halos mamatay na biktima sa lansangan dahil sila ay nagmamadaling papunta sa templo. Tandaan natin mga kapatid, kapag mahal natin ang Diyos na hindi nagmamahal at nakikiramay sa ating kapwa, hindi natin naiintindihan kung bakit naging tao ang Diyos. Uulitin ko po, kapag mahal natin ang Diyos nang hindi naman nagmamahal at nakikiramay sa ating kapwa, lalong-lalo na sa nangangailangan, ibig sabihin, hindi natin nauunawaan kung bakit naging tao ang Diyos. Handa tayong gawin ang lahat para sa Diyos, ngunit ayaw nating magpakita ng awa at habag sa ating kapwa. Mga kapatid kay Kristo, hindi natin pwedeng sabihin na iniibig natin ang Diyos nang hindi tayo nagmamahal at nahahabag sa ating kamag-anak, kapamilya, sa ating kapwa na naghihirap at nagdurusa. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Hindi po pwede nating sabihin na iniibig natin ang Diyos, ngunit hindi naman tayo nagmamahal, nahahabag, at nagmamalasakit sa ating kamag-anak, kapamilya, sa ating kapwang naghihirap
at nagdurusa. As Mother Teresa says it perfectly, that the fruit of love is service, which is compassion in action. Ang pagiging mapagmahal ay pagiging mahabagin. Ang pagiging mahabagin ay nangangahulugan ng pagkilala sa mga paghihirap ng ating kapwa at pagkilos upang damayan, upang tulungan, at upang makasama sila. Ang pakikiramay ay nag-uudyok sa atin na makita ang katotohanan. Ang pagiging mahabagin ay ang lente ng ating puso. Ito ang nagpapahintulot sa atin na tanggapin at maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagmamalasakit. Jesus is often moved by compassion because mercy and compassion is the language of God. Ang bawat paggalaw at pagkilos ni Jesus Nazareno ay isang pagkilos ng awa at habag, sapagkat ang awa at habag ay ang lingwahe ng Diyos. Kaya't mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, naway buksan ni Kristo ang ating mga mata upang makita natin ang mga nangangailangan sa ating paligid at tulungan sila sa paraang higit na mahabagin. At kapag ang pagkakataon ay kumatok sa pintuan ng ating buhay, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Kung gusto nating maging karapat-dapat sa Diyos, dapat lamang tayong maging mahabagin sa ating kapwa at ipakita natin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, naghihirap at nagdurusa sa buhay. Sa gayong paraan, tayo ay nakikibahagi sa dakilang pag-ibig ng Ama na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.